doon muna sa sagot ni Small Laude, mga bossing, o doon sa sagot ni Philip Laude. Di ba ito napapabalita na may joint account po doon sa isa, ano pangalan, Edric Yap, di ba? Yung kasi nasasama po o nadadawit po ang pangalan ng mga Yap, mga bossing ng Baguio doon po sa mga Edvic. Yan ang tama, Edvic Yap, nadadawit po. At sabi ko nga po sa inyo, mga kababayan, kapag naglabas ng pahayag etong si Philip Laude o yung mga ibabalita at reaksyonan din po natin, mga bossing. Mabigat ang lawyer at ang didepensa para sa kanila ho, mga bossing, Divina Law. Sino yung laging kliyente nito? Alam ni Shiro Kansaki yan eh. Yung laging kliyente po ng mga Divina Law, mga kababayan, kay pangalan nito, kay totoong bossing. Yan ang mga lawyer po nila bossing. No? Divina Law, Attorney Buko de la Cruz. Oho, yan po ang ginamit na pang depensa din ho doon sa, naalala nyo ba? Yung pelikula sana ipapalabas pero hindi napalabas. Yaan yung dedepensa kay bossing laban o versus Daryl Yap. Basahin ho natin, mga kababayan, at reaksyonan natin. The truth, sabi ni Small Laude. Nako, yung misis ko yata, idol na idol niya yata to eh. We categorically and unequivocally deny any insinuation that Philip Laude has ever been involved in any illegal activity, whether by himself or in collaboration with any other person. Kasi po napabalita na meron joint account, mga kababayan, itong si Mr. Philip Laude at yung si Edvic Yap, mga bossing. No? Mr. Laude is a private businessman with a long-standing record of lawful and legitimate enterprise. At no time has he engaged in, participated in, benefited from, facilitated any illegal transaction, scheme, or activity directly or indirectly. No? Sabi ko nga naman sa inyo, mga kababayan, baka sponsor or baka financier lang. Tapos eto naman hindi niya naman alam kung ano yung mga ginagawa at ano yung mga kilusan doon po sa loob kung saan nasasabi na meron siyang parte. No? It must be cleared. It must be clearly emphasized that no corporation was ever formed involving Mr. Laude and Edvic Yap. Ayan, mga nakatagpa. Wala naman daw. Naku, kailangan ayusin at siya sa atin maigi ito, no? Kailangan talagang alamin. Mahirap naman po kasi, mga kababayan, kung yung lagi lang tayong boka ng boka, puro paninira lang ang gagawin natin. Wag ho tayong gagaya doon sa mga DDS na wala pong ibang pagkakwartahan kundi ang paggawa po ng fake news. Wag ho. No? Kawawa yung mga tao na nabibiktima, kawawa yung mga tao na sinisira po yung reputasyon, mga bossing. Pero ganun pa man, syempre, may masusing investigasyon na gagawin dito kung totoo din ba itong inilabas nilang statement, mga kababayan. Tuloy. Prior to Mr. Yap's election to public office, Mr. Yap merely inimbita Mr. Laude to consider investing in a proposed joint venture. Sino ba yung naglabas nito? Kung hindi ako nagkakamali, bilyonaryo? Tama ba? Ma'am Laila Rapanan. Sa wakas, umabot din ako makapanood ng live mo, Sir Mark. Salamat po, madam. No? Inimbitahan na sumali doon sa joint venture. This discussion was preliminary and exploratory and never hindi na umpisaan formal partnership corporation. Kumbaga, pagpapaintindi at paghihimok pa lang ang nangyaring sinasabi. Ang tanong, ano kaya
yung nakita na ibalita na joint alam ko bank account eh. 'Di ba? Yun yung pagkakaalala ko eh. Saan kaya nakuha ng Bilyonaryo News? Iyon. Pero sabi ko nga sa inyo, ako nagagalingan ho ako doon sa Bilyonaryo News. Magaling ho silang humugot, humalukay at kumuha ng mga ganitong mga impormasyon po. Ngayon, mukhang korte ang pupuntahan nito. In connection with this proposed joint venture, a bank account was opened at a time when Mr. Yap was still a private individual. Oh, nang hindi pa siya congressman o hindi pa siya nakaupo bilang lingkod bayan. Well, before his election congressman, the opening of the account was lawful and undertaken solely in contemplation of a potential private business venture. So, paumpisang business. Paumpisang pribadong business, hindi yung sa mga flood control etc. o whatever o yung mga rock netting or whatever o hindi involved ang government. However, the joint venture was never implemented. No business operations were commenced. Hindi nag-umpisa, walang nangyari. No, and no government project, procurement or transaction was ever pursued or undertaken upon Mr. Yap election to public office. The contemplated venture did not proceed and the bank account was closed. Oh, pero tanong, paano nahalukay? Kasi pagka-close, hindi na exist yun eh. Hindi na makikita ng Bilyonaryo News nyo eh. Pwedeng humugot sila ng sobra? No? Kasi lalo na, like example, yung ginagawa po nila doon sa mga bank account ng mga Duterte, mga kababayan. Lalagyan ng pera, no? Sila Ellen Tordesillas at yung kaibigan niya, lalagyan nila ng pera yung napapaugnay po doon sa mga Duterte na joint account daw po ni Sara Duterte na ating Vice Presidente at ng dating Pangulo, nilalagyan nila ng pera, mga kababayan. At pagkatapos, pagka tinanggap yung pera, ayun, ibig sabihin, existing yung bank account na yun. Ang tanong, eto hindi nga naman daw naumpisahan or whatever. Walang naging proyekto. At sinasabi dito, yung bank account is sarado na. Paano nahalukay? Paano nakita ng Bilyonaryo News iyon? Sabi ni Ma'am Neng Gigi, pwede nilang deny yan kung totoo. Pwede ring hindi totoo ang mga balita. No? Kapag naman investigate yan, hindi nila makakaila kung nag-exist yung ginagawa nilang illegal. Siguro ho, ganito din ho ito. Kagaya nung sa dating Pangulong Duterte, hanggat hindi sila pumipirma ng waiver, hindi mabubuksan yung mga bank accounts na iyan. At tingin ko hindi naman naabot sa punto ng pagbubukas ng bank account. The attempt of link to Mr. Laude to allege irregularities or controversies involving public office holders is therefore factually baseless and misleading, a mere invitation to invest, pa-invest pa lang, and preparatory steps taken before any individuals assume public office do not constitute wrongdoing, illegality, impropriety. Mr. Laude reserved all his rights under the law. He remained fully committed to transparency, lawful business practices, and the protection of his good name. Yan po ang sagot, mga kababayan, no? Ng mga Laude o ni Philip Laude. Sa pagtatanggol po ng Divina Law, mabigat po yan, mahal po yan, mga kababayan, mga boss chief amo sir, no? At yan din ang kinakaharap o kalaban, no? Ni Direk Daryl Yap versus po the original bossing, Vic Soto.